marami na nga nagtataka, ba't ko daw pinapabayad ng renta yung mga kapatid ko? Extra bahay ko lang naman daw yun. Gaya ng comment niya, ang sabi niya, kasi for sure, marami pang kaltas yung mga yan, pag-ibig, PhilHealth, etc. ganyan-ganyan. Tapos kakaltasan ko pa daw sa upa. Hindi ba daw pwedeng libre na lang daw iyon? Kasi for sure, may other bills pa daw na binabayaran yung mga kapatid ko. And then meron pang isa tayong comment, ang sabi niya, nagsusumikap naman daw yung mga kapatid ko, bakit daw hindi ko na lang ibigay yung bahay na yun? Since extra bahay ko lang yun, Mima, hindi ko talaga siya gagamitin. So marami nagtataka. So ito yung sagot dyan, Mima. Ang 2K per month na nakukuha ko sa kanila, Mima, is wala lang naman talaga sa akin. Tinitraining ko lang talaga sila bilang maging tao. Yun, ganun kasi ang totoong tao. Ang totoong tao, kailangan mo magbayad ng bahay mo, kailangan mo magbayad ng pagkain mo, expenses, bills, and etc. Tinitraining ko lang sila na maging ganun. And then gusto ko kasi, as early as possible, alam nila yung mga expenses talaga ng talagang tao. Yung walang tulong, walang support or anything. Gusto ko, Mima, kasi as of now, okay kami. Pero you will never know, di ba? At least sila, matatag na. Kumbaga matatag na silang lahat. Parang ano lang yan, kasi pag sa akin ko sila training, pwede pa silang magkamali. Parang pro and non-pro. Halimbawa, hindi sila makabayad ng isang buwan. Pwede pang may pakiusapan. Pero sa totoong buhay, Mima Basco, hindi. Mawawalan ka ng bahay kapag hindi mo yan na, kumbaga hindi mo yan na perfect. At gusto ko rin talaga, Mima, marunong sila mag-budget and then malaman nila kung yung pinapasahod ko ba sa kanila kasya or hindi kasya. Kasi, Mima Basco, kung sa pinapasahod ko sa kanila ay hindi sila nakakaipon, ay walang saysay para magstay sa akin. Dapat mag-hustle sila, humanap sila ng iba pang work. Yung aakma doon sa mga expenses nila at makakaipon pa sila. Ganon, Mima Basco. Ganon, hindi ko naman sila gustong magstay. Kung kulang ang sahod nila, mas gusto ko silang umalis. Kasi kulang, at least, aware sila na kulang. Alam nila kung alin ang kulang, kung ano nila sa buhay, plano. Ayoko sila yung kino-cover yung other expenses. Tapos pag nawala ako, whatsoever, naghirap ako, ganyan-ganyan. Wala na silang alam. Ay, putik, kailangan pala ng bahay pag tao. Ganon. At di maano po sila, wala sala sa budget ko yun, di ba? At least now pala, aware na sila na may ganun talagang kailangan bayarin. Ngayon, kung hindi kasya or kulang yung sahod, kailangan nila mag-hustle more. Ngayon, pag halimbawa, hindi pa rin sapat yung pag-hustle nila, kailangan na nila magpalit ng trabaho. Gusto ko yung mga ganyang tao para at least, ang galing, nag-hustle. Gusto ko yung mga tao na aalis para mag-improve. Kasi, alam mo, lagi nyo ipoprotect ang interest nyo. Basta ang pinaka-road nyo dapat sa buhay, i-protect ang interest niyo. Yung sarili ninyong interest, huwag kayo magbait-baita na parang akala ninyo kayo magiging tagapagmana ng company. Walang ganun, Mima Basco. So, i-protect nyo yung interest nyo kasi for sure naman yung company, ipoprotect din nila yung interest nila na kailangan mag-work kayo ng 8 hours dahil 8 hours ang binayaran nila. So, ganun din kami, pinoprotect namin, kailangan 8 hours, syempre 8 hours yung binayaran namin, 8 hours din dapat yung trabaho. Kayo naman, as employee, i-make sure nyo na 8 hours lang talaga. Huwag talagang 10 hours. Kanya-kanyang interest yan. Kaya tayo iba-ibang tao, may kanya-kanya tayong role, may kanya-kanya tayong pinoprotektahan. Yung sa inyo ang protektahan nyo, huwag yung pakialaman yung sa iba.